Dalawang anak ni John Narian ang nagbalik eskwela sa Kalwangan 1 Primary School, isang last mile school sa Asturias, Cebu. Kahit daw hirap ang mga itong mag-aral lalo na pag masungit ang panahon, pinupurski raw niya na makapagtapos sila. Tiyaga lang po. Tsaka determinado po kasi kaming mapatapos yung mga anak namin po. Yan lang yung mapapamana namin sa kanila. Walang iba na po. Swerte ang mga anak ni John Narian, malapit lang sila sa paaralan. Yung ilan kasi sa 56 na mag-aaral doon sa kanila, kailangan pang umakyat ng bundok o kaya tumawid ng sapa para makapunta sa paaralan. The kind of land we have, it's a slope area, and then some places here they have to travel quite far, like an hour or more. Hindi biro ang maglakad patungo dito, no? No means of transportation. If you have motorbike, good thing. May ilan kasing estudyanteng hindi nakapapasok ng klase at tuluyang hindi natatapos ang school year kung malayo at mahirap puntahan ang paaralan. 3 lang din ang guro mula kinder hanggang grade 6 sa bagong tayong school building na may 4 na classroom. Dito napili ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na pumunta para buksan ang bagong school year. Gusto raw niyang masiguro na accessible pa rin ang edukasyon para sa mga nasa far-flung barangays. Giit ng Vice Presidente, traditional at blended ang kanilang approach para lutasin ang mga problema sa sektor. Kabilang dyan ang dagdag ng mga classroom at guro, pati na distance learning para wala ng learning disruption. We feel that it is wrong to measure the Department of Education by counting classrooms. We should measure the Department of Education by the performance of the learners. Sisimulan din ngayong school year ang pilot implementation ng matatag curriculum para sa grade 1 hanggang grade 10. One from NCR, one from another region in Luzon, one from the Visayas, and one from Mindanao. So we are looking at around 20 schools nationwide that will participate in the pilot study of the new curriculum. We will assess, we will list down the challenges, the problems encountered, and we will try to solve it before we do a phased implementation of the matatag curriculum on school year 2024 to 2025. Samantala, mas kaunti na ang learning competencies. Mula 11,000 ay 3,000 na lang ito. Naniniwala ang DepEd na mas maa-absorb ng mga estudyante ang bawat aralin at siguradong matututo silang magbasa, magsulat at sumagot sa mga exam. Aminado ang ahensya na may kakulangan sa mga natutunan ng mga kabataan sa gitna ng pandemya. Mula Asturias, Cebu, Kason Cruz, CNN Philippines.